Pagkatapos maligo ni Mireya at nagayos ng kanyang sarili, kasama ng mga anak ay lumabas na sila ng kwarto at diretso ng kitchen, kung saan nabutan nila sa Rovan na abala sa harap ng lutuan. Mausok ang buong paligid ng kusina at naamoy sa buong paligid na parabang may nasusunog. What is it? Why is it smoky, Dad? Samit pa nga ni Eliana, sabay tawag nito sa ama na noon ay abala sa kakahalo ng kung ano. Narinig marahil nitong pagtawag ni Eliana, kaya kaagad itong napalingon at nang mapansin nitong presensya naming apat, otomatiko itong ngumiti. Babies, Han, malapit nitong maluto. Maghintay na lang kayo sa dining area. Masyadong mausok eh. Nakangiti nitong sagot. Kapansin-pansin ang tagaktak na pawis sa noo nito patungo sa leeg nito. Nakasuot lang kasi ng puting sando. Cotton shorts with apron, kaya naman kitang-kitang namumutok nitong mga muscles na nangingintab dahil sa matinding pawis. Wala sa sariling napatitik siya sa nakasalang dito. Sobrang mausok at feeling niya sunog na yon. Okay, sige. Sa dining area na kami, pakibilisan na lang dahil gutom ng mga bata. Pilit ang ngiti sa labi na sagot niya. Parang alam niya na kung anong klaseng pagkain ang inihahain sa kanila ni Rovan mamaya. Go Daddy! Make sure na masarap yan ha. We're so excited to eat na. Ani naman ni Nicolas. Pigil niya naman ang sarili niya na matawa. Ayaw niyang bigyan ng false hope ang mga anak niya dahil feeling niya walang masarap na pagkain na luto itong sa Rovan. Baka nga sunog lahat eh. Of course, masarap to Nicolas. Bakit? Wala ka bang bilib sa daddy mo? Masarap itong magluto kaya relax lang kayo dyan. Nakangiting sagot ni Rovan. Pigil niya tuloy ang sarili niya na sagutin to. Sananyasan niya mga bata na sumunod sa kanya sa dining area na kaagad namang nagsipagtalima. Pagdating ng dining area ay may mga tinapay at cereals na nakapatong na sa dining table. Not bad naman pala kung sakaling palpak ang mga pagkain na niluto ni Rovan ay may makakain pa rin naman pala sila. Kung sakasakaling nanghintay lang sila na mag-ina na halos 5 minuto at isa-isang nagsipagpasukan na ang mga kasambahay na bitbit ng mga pagkain na niluto ni Rovan. Halos mahulog siya sa kanyang kinuupuan nang mapansin niya itsura ng mga niluto nito. Hindi niya tuloy malaman kung anong magiging reaksyon niya. Paano ba naman kasi nagkulay itim ang halos lahat? In short, sunog lahat at mukhang wala talagang mapapakinabangan. Daddy? Seriously, the foods you cook is overcooked. Everything is dark. The sausages and side-up egg don't look like that. They're already black. You wasted it, Daddy. I'm so excited pa naman. Prank ang wika ni Nicolas. Hindi niya na din mapigilan na mapangiwi, lalo na't wala siyang balak na i-correct ang sinabi ni Nicolas dahil totoo naman kasi talaga. Sunog eh, as in sunog lahat. Samantalang hindi naman maiwasan ni Rovan na makaramdam ng pagkadismaya. Grabe ang effort na ibinigay niya sa mga pagkain ito, tapos pupulaan lang ng pasaway niyang anak. Imbis na itong si Nicolas ang #1 supporter niya, mukhang ilalaglag yata siya nito ah. Yes, Daddy. Kuya Nicolas is right. The food you cook doesn't look appetizing. It's all really burnt. I don't want to eat that. Ani naman ni Aliana. Halata sa mukha nitong pagkadisgusto kaya naman wala sa sariling napatitik siya kay Maria. Na noon ay halata sa ekspresyon na mukhang natatawa ito. Hindi tuloy maiwasan ni Rova na mapaisip. Talaga bang ganong kasamang pagkakaluto niya sa mga pagkain ito na pati mga anak niya? Inaayawan? Nagkulay-uling ang lahat ng mga niluto niya pero sa effort, panalo ng mag-ina niya. You have so many complaints. Daddy made an effort to cook for us, so we should be happy and we should know how to appreciate it. It looks delicious. I'll try it. Wika naman ni Elijah. Kumuha ito ng isang sausage at kumagat ng konti. Matutuwa na sana si Rovan dahil ipinagtanggol siya ng isa niyang anak pero gano'n na lang ang lungkot niya nang mapansin niya kung paano nalukot ang mukha ni Elijah na para bang ang pagkain niluto niya ang pinaka-worst na pagkain sa balat ng lupa. Oh see? Masarap ba, Elijah? Malditang tanong ni Aliana sa kakambal. Samantalang si Mireya naman kaagad na nagsali ng tubig sa baso at inabot yon kay Elijah. Hindi mo kailangan piliting kainin yan kung hindi kaya. Ayos lang yan. Ipagluluto na lang kay ni Mommy ng ibang breakfast. Wika ni Maria na hindi kayang tanggapin ng pride ni Rovan. Hindi pwede. Grabing effort ibinigay niya sa mag-ina niya para maramdaman ng mga to ang pag-alaga niya, no? At saka ayaw niya mapagod ang honey niya sa pagluluto. Nag-uumpisa pa nga lang siyang ligaw-ligawan to eh. Tapos bulilyaso ka agad. Talaga, Mommy? Great!
Masarap ang mommy ko na magluto, Kuya Nicolas, kaya watch out! Buong pagmamalaking wika ni Aliana. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Mireya at akmang tatayo na sana siya para pumunta ng kusina nang bigla na lang tumikim si Rovan. Kids, I know na medyo bad ang luto ni Daddy, kaya bakit hindi na lang tayo sa labas kakain? Nakangiting wika niya, hindi siya susuko. Pwede namang kumain sa labas para makain din ng mga anak niya lahat ng gusto nilang kainin. Isa pa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kakain sila ng breakfast ng sabay-sabay, kaya dapat lang na memorable ang lahat. Are you sure? I mean, pwede naman ako magluto para makakain ng mga bata. Anong oras na ba? Kaagad namang awat ni Maria kay Rovan. Kaya lang mukhang buo ng desisyon nito dahil napatayo na sa sobrang tuwang mga bata. Excited kumain sa labas. Mommy, gusto po namin sa labas kakain. Ana Aliana. Yeah, hindi po kayang food na niluto ni Daddy at gutom na po kami. Gusto na po namin kumain. Sabat naman ni Elijah, kahit nalabag sa kalooban na lumabas, wala na. Wala na siyang magagawa pa, kundi ang pumayag na lang. Alam niya kasi hindi siya titigilan ng mga anak nila hanggat hindi siya pumapayag eh. Okay, sige. Hintay na lang natin ng daddy niyo na makapagpalit ng damit at aalis na tayo. Sagot niya naman kaagad. Napatitig pa siya kay Rovan, sabay sanyas na magpalit ito ng maayos na damit. Baka mamaya gawin pang ulam ang katawan ng taong ito ng ibang mga customers sa resto na pupunta nila kung hindi ito magpapalit ng medyo disenteng damit eh. Hindi mo ba ako sasamahan sa itasan? Tanong naman sa kanya ni Rovan na may halong lambing. Nagtatanong ang mga matang tumitig siya dito. Hindi niya maintindihan kung ano na naman bang drama ang gustong palabasin ng taong ito. Anong sasamahan? Bakit hindi ka ba marunong umakyat na mag-isa at magayos ng sarili mong mag-isa? Kunwaring yamot niyang tanong dito. Malakas naman itong tumawa pero halata sa mga mata nito ang panunodyo. Okay, next time na lang palahan. Gutom ng mga bata eh. Nakangiti nitong sagot sa kanya at si Nicolas naman ang kinausap. Okay Nicolas, mauna na kayo ng mommy at mga kapatid mo sa ibaba. Sabihin mo na rin kay Uncle George na ihanda ang kotse. Utos nito kay Nicolas at nagmadali nitong maglakad palabas ng dining area. Naiwan naman silang malakas na nagkatawanan ng mga bata. Hindi pala marunong si Daddy na magluto eh, wika ni Elijah. Yeah, ngayon na nagluto si Daddy and I don't know why. Sunog tuloy, natatawang sagot ni Nicolas at buong paglalambing na humawak ito sa kamay niya. Nagyaya na itong lumabas na raw sila kaya wala nang nagawa si Mireya, kundi pagbigyan ang mga bata. Pagkalabas nila, sinalubong naman kaagad sila ng tauhan ni Rovan na sa naalala niya ay George ang pangalan. Giniya silang mag-iina patungo sa isang sasakyan at inalalayang makasakay. Hindi naman nagtagal ang kanilang paghihintay dahil lumabas din naman kaagad si Rovan. Simpleng kasuotan lang ang suot nito pero nag-uumapaw pa rin ang sex appeal. Sa mismong tabi niya ito naupo kaya feeling niya naligo to ng pabango dahil sa sobrang bango nito ngayon. Daddy, you're so pogi po. I love you. Narinig niya pang malambing na wika ni Aliana dito. Nasa likod nila to. Pinapagitnaan nila Elijah at Nicolas. I love you too, baby. Matagal ko nang alam na pogi ako but still, thank you pa rin, baby. Nakangiti yung sagot ni Rovan. Kagad niya pa nga itong pinaningkitan ng mga mata nang maramdaman niyang parang iniipit siya nito eh. Umusog na naman ang umusog eh. Nasa pinakigilid na nga siya. Daddy, sana baby sister naman ang sunod na baby niyo ni mommy ha? Para po may kalaro din akong baby sister. Dalawang boys na kasi sila Kuya Nicolas and Elijah eh. Dapat dalawa rin kaming girls. Muling wika ni Aliana na labis na kinagulat. Pambihira, sariling mga anak niya pa yata ang maglalaglag sa kanya. At saka sino bang nagturo sa kanila ng mga ganitong bagay? Kanino kaya nila nakuha ang ganitong mga idea? Wala sa sarili na palingon siya sa mga bata para pagsabihan sana to, pero nang marinig niya ang malakas na pagtawa ni Rovan, natuon dito ang kanyang atensyon. Anong nakakatawa? Yamot niyang tanong dito. Ha? Wala. Nakakatawa kasi mga anak natin. Mukhang excited na yata silang magkaroon ng baby sister. Ngiti-ngiti nitong sagot sa kanya. Pigil tuloy niyang sarili niyang sigawan ito. Napaka-feeling talaga na lalaking ito. Lahat ng sinasabi ng mga bata pinapaniwalaan. Ano yon? Ganun lang kadali ang lahat-lahat ng magbuntis at manganak kayong matagal na silang hiwalay? Hindi ba naisip ni Rova na ito na kaya lang naman sila magkasama ngayon dahil sa mga bata at wala ng iba? Baby Eliana, sorry, ayaw pa yata ng mommy mo eh. Muling wika ni Rova na labis na ikinagulat. Nangiinis ba ang Rova na to? No, mommy, bakit ayaw mo?
I want baby sister po, sagot naman kaagad ni Eliana. Halata sa boses itong lungkot kaya pigil niya sarili dun sa pakintong si Rovan. Nasa mood ba ang taong ito na manginis? At saka anong nangyari? Bakit parang nag-reverse ang takbo ng utak ng lalaking to? Imbis kasi na mag-matured, mukhang naging isip batang lalaking to eh. Okay baby, don't cry. Your daddy and I will talk about it. We're going to the restaurant to eat breakfast so we should just be happy. Pilit ang ngiti sa labi na wika ni Maria sa anak niya si Eliana. Nag-uumpisa na mag-tantrums ang anak niyang babae dahil lang sa baby sister na hinihingi nito. Talaga po, mommy? You and daddy will make a baby sister na? Inosenteng tanong na naman ni Eliana na para bang kay dali lang na hinihingi nito. Ito ang mahirap sa batang to eh. Kapag naumpisahan ng isang topic, tsak talagang marami pa itong mga pahabol na tanong. Yes baby. Mag-overtime kami ni mommy para magawa ka agad ang baby sister mo kaya don't cry na. Malapit na tayo sa resto. After natin sa resto, saan nyo gustong pumunta? I am free today and sabihin nyo kay daddy lahat ng gusto nyo. Dahil ibibigay ko. Nakangiting sagot naman ni Rovan. Pigil na tuloy ang sarili niyang bulyawan ito. Shit, ano na naman ba tong lumalabas sa bunganga ni Rovan? May overtime pang nalalaman ng gagong to eh. Haist ngayon pa lang hindi na dapat niya magpakampante sa lalaking to. Baka may balak na namang masama. Talaga daddy? Wow, I'm so excited! Pigilin naman ng sarili niya na sumimangot. Ayaw niya kasing sirain ang mood ng anak niya eh. I love you daddy. You're the best daddy in the world. At narinig niyo ba yan Nicholas? Elijah? Mamamasyal daw tayo. Kasama si daddy at mommy. And soon, magkakaroon na ako ng baby sister. Excited ang boses na wika ni Eliana. Okay, we're so excited din naman. At least magiging 4 na tayo. Sagot naman kaagad ni Elijah. Yeah, I want more siblings. I'll be the best kuya in the world. Nakangiting wika naman ni Elijah. Wala sa sarili na patitig tuloy si Mireya kay Rovan na noon ay huling-huli niya na nakatitig pala ito sa kanya habang may ngiting nakaguhit sa labi. What? May hinang bulong niya dito sabay pinandilata niya ito ng mga mata. Hindi malang natinag ang Rovan na ito dahil hindi malang iniwas ang tingin sa kanya. Kahit nahuling-huli niya na to eh. Siya nang nag-adjust at kunwaring tumitig siya sa labas ng bintana ng kotse. Gosh, nakakailang kasi ang titig nito eh. Para siyang natutunaw. Bakit? Naiilang ka sa akin no? At may pahabol pa talagang bulong sa may punong tenga niya. Kaya naman feeling niya biglang nagtayuan ng balahibo niya sa kanyang katawan. Nakasimangot siyang muling napatitig kay Rovan at akmang magsasalita na sana siya pero naunahan siya ng mga bata. We're here na po! Excited na sabay-sabay ng mga itong wika. Muli siyang napatitig sa labas ng bintana ng sasakyan at doon niya napagtanto na nasa labas sila ng isang mamahaling hotel. Bakit dito? Mahinang bulong niya kay Rovan. Pambihira, kakain lang sila ng breakfast. Sa hotel pa talaga? Maraming choices ng mga pagkain dito. Tsaka ko na mag-e-enjoy ang mga bata dito. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Pagkatapos noon, nauna na itong bumaba ng kotse at pagkababa nito'y talagang hinawakan pa siya sa kamay para alalayan siya makababa. Hindi na siya pumalag palalo na't nakatingin sa kanilang mga anak nila. Baka magmukha na siyang kontrabida sa mga anak niya kung mag-iinarte pa siya. George, sumama na rin kayo sa loob para kumain. Narinig niya pang utos ni Rovan dito. Hindi niya tuloy maiwasang mapataas ang kilay. In fairness, galante si Rovan sa mga bodyguards niya. Kasama rin daw sa loob eh. Sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng hotel. Diretso sila sa resto kung saan naabutan nilang mga staff. Sa bunga na nasabing resto na para bang hinintay ang pagdating nila. Sabay-sabay pang bumating mga tuwa na para bang mga VIP sila. Pagkatapos ng sabay-sabay na pagbati, giniya na sila patungo sa isang table. Pinaupo at ilang saglit lang sinerve na sa kanilang mga pagkain hindi naman nila in order. Tumawag na ako kanina habang nasa biyahe tayo. Alam kong gutom na mga bata eh. Nakangiting wika sa kanya ni Rovan. Napansin marahil na sobrang nagtataka siya sa mga kaganapan sa buong paligid. Kids, kung may gusto pa kayong kainin, huwag mahiyang magsabi ha. Kain na. Nakangiting wika ni Rovan sa mga bata. At talagang nagpakaama ito dahil ito na rin ang kusang naglalagay ng mga pagkain sa pinggan ng mga bata. Hindi niya tuloy maiwasang humanga dito. Napaka-feeling ulirang ama kasi si Rovan sa sandaling ito eh. Wow, ang daming foods, Daddy. Gusto ko dito. Wika ni Aliana. Humirit na naman ang makulit niyang anak na babae. Sure, basta gusto ni Aliana. Elijah, Kuya Nicholas, masusunod. Hindi ba, Han? Nakangiting sagot ni Rovan sa bibaling ng tingin sa kanya. Ha?
Well, kung marami kang pambayad sa mga ganitong kainan, why not? Sagot niya naman. Aapila pa sana siya dahil pinggan niya na ang inumpisahan nitong lagyan ng mga pagkain. Pero nung napansin niya na puro mga paborito niyang pagkain ang nilalagay nito sa pinggan niya, hinayaan niya na. Gusto yata nitong lubos-lubosin ang pagsisilbi sa kanilang mag-iina. Bahala na siya kung saan masaya ang Rovan. Sige na lang. Naging maayos ang sumunod na sandali sa pagitan nilang mag-anak. Masaya silang kumain at nagbuka silang masayang pamilya sa mga mata ng halos lahat. Pagkatapos ng masaganang agahan, nagaya ang mga bata na gusto daw nilang mamasyal sa amusement park. Pinagbigyan ni Rovan, kaya naman wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sumunod sa agos ng buhay. Masaya siya na nakikitang masayang mga bata. Bigla niya ring naisip na wala nang idahilan para iiwas ang kambal sa ama nila, lalo na at sa tuwing narinig niya masayang tawanan ng mga bata, nakakaramdam siya ng kakaibang fulfillment sa puso niya bilang isang ina. Halos maghapon nang naglaro ang mga bata sa amusement park. Hindi naman sila hirap dahil may mga bodyguards ni Rova na nag-a-assist sa mga bata kapag may mga rides silang gustong sakyan. Tahimik lang siyang nanunood sa isang tabi habang hindi mawala-walang ngiti sa labi niya. Isa pa, malaki yatang tiwala ni Rovan kay George dahil itong palaging kasama ng mga bata kahit saan magpunta ang mga to. Tired? Nakangiting tanong ni Rovan sa kanya. Nandito sila sa isang coffee shop habang ang mga bati na sa isang rides pa. No. Bilang ina nila, masaya ako na makitang masayang mga anak ko. Seryosong sagot niya. Same here. Ngayong araw ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na magkakaroon pala ako ng 3 anak. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Tumitig siya sa labas ng coffee shop at hindi niya maiwasang mapangiti ng sumalubong sa paningin niyang masasayang mukha ng mga bata na kasakasama ng mga magulang habang naglalakad. Mireya, kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito para muling humingi ng tawad sa'yo. Alam kong nagkamali ako at sobrang pinagsisisihan ko yon. Aminado ako sa sarili ko na hindi ako perpektong ama at partner sa'yo, pero pangako, ngayong may 3 na tayong anak, gagawin ko lahat para mapalaki natin sila ng maayos. Nakangiti nitong muling bigkas. Hindi naman siya nakaimik habang titig na titig siya dito. Pinilit niya kasing pagtagni-tagniin ang sinasabi nito eh. Alam din yan sa mga sandaling ito, dapat yung isaalang-alang sa bawat desisyon niya ang mga anak niya. Hindi siya dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon, lalo na't may mga batang nakasalalay. Hindi rin pwedeng sarili niyang nararamdaman ang iisipin niya. Isa na siyang ina na may 3 batang maapektuhan sa bawat desisyon na gagawin niya sa buhay nila. Napatawad na kita, pero hindi ibig sabihin nun na magiging maayos na ulit ang relasyon natin. Huwag mo ding kalimutan na magkasama tayo ngayon dahil lang sa mga bata. Kaya asahan ko na hindi mo iti-take advantage ang pagkakataon para magawa mong gusto mo. Seryosong sagot niya dito. Napansin niya pang biglang nangislap ang mga mata nito sa tuwa na para bang may nasabi siyang nakakapagpasaya dito. Kung ganon, thank you. Wala namang mas mahalaga sa akin ngayon. Kung hindi ang marinig mula sa bibig mo na napatawad mo na ako eh. At least, simula ngayong araw, alam ko nang hindi mo na ako tatarayan, hindi ba? Nakangiting tanong nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapailing. Paano mo naman nasabi na tinatarayan kita? Rovan, huwag kang mabintang dyan. Baka mamaya marinig ng mga bata yung sinasabi mo. Iisipin nila na masamang ugali ko. Yamot niyang sagot dito. Malakas naman itong tumawa na labis niyang ikinagulat. What? Ikaw ang masamang ugali? I don't think so. Nakita kong gaano kakamahal ng mga anak natin and I think hindi sila mag-iisip ng mga ganyang bagay. Nakangiti nitong sagot sa kanya, kaya naman hindi niya tuloy mapigilan ng matawa. Ewan niya ba, wala siyang balak na tumawa or ngumiti man lang dito sa harapan ni Rovan, pero hindi niya talaga kaya eh. Kasi naman nakakahawa ang pagiging masaya nito ngayong araw. So paano ba yan? Okay na tayo? Nakangiti mo nitong wika at nagulat pa siya nang bigla na lang itong maglahad ng kamay sa harapan niya. Para sa mga bata. Ano na, kapag hindi mo tatanggapin ang pakikipagkamay ko, iisipin ko na galit ka pa rin sa akin eh. Muli nitong wika. Hindi niya naman maiwasang mapabuntong hininga. Ilang saglit lang na wala siyang magawa pa kundi tanggalin ang pakikipagkamay nito. Para sa mga bata, bigas niya kasabay ng pagdaop ng kanilang mga palad. Kaya lang sadyang pilyo yata tong si Rovan dahil nagulat na lang siya na bigla na lang nitong halikan ng kamay niya. Sa gulat niya, mabilis niyang nahilang kanyang kamay. Imbis na ma-offend si Rovan, tumawa pang loko. Baliw. Hindi niya maiwasang bulong. Talaga naman eh. Nababaliw na nga yata ang Rovan na to.
Ang layo na kasi ng ugali nito kumpara sa dati.